Nilagay ko ang ham sa manok at ang lahat ay gustong malaman ang recipe na ito. Simulan natin ang recipe na ito sa pamamagitan ng paghiwa ng breast ng manok. Ganito ang ginagawa ko at magugulat ka sa resulta. Timplahan ko ang bawat isa sa kanila ng asin ayon sa panlasa. At black pepper sa panlasa. Ito ay ang isang mahusay na pagpipilian upang gawin sa mga araw na wala kang maraming oras upang magluto. Ilagay din ang paprika sa panlasa. At lagyan din ng ilang olive oil. Ikakalat ko ang lahat gamit ang aking mga kamay. At bago ko makalimutan, gusto kong sabihin na yung mga video na ginawa ko ay pwede niyo po itong mapanood ng buo sa pamamagitan ng pagbili nito sa ating TikTok series sa halagang 60 piso bilang suporta, pero kung gusto niyo ng libre ay paki-subscribe ako sa aking YouTube at paki-follow ako sa aking Facebook. Natutuwa akong nasiyahan kayo sa aming mga recipe. Sa isang lalagyan, maglalagay ako ng 150 gramo ng mozzarella at 100 gramo din ng heavy cream at lagyan ng itlog at parsley sa panlasa. At paghaluin ko ang lahat, lalagyan ko ng olive oil ang kawali. At ikalat sa tulong ng isang brush upang hindi dumikit ang recipe. Ilipat natin ang mga breast ng manok sa isang pan. Gawin ito sa iyong bahay at pagkatapos ay bumalik dito upang sabihin sa akin kung ano ang iniisip mo. Sigurado akong magugustuhan mo ito. Lalagyan ko ang bawat isa sa mga breast ng manok ng 100 gramo ng ham. Ilalagay ko ito sa mga hiwa tulad nito. Idagdag din namin ang pinaghalong ginawa kanina. Kapag ginawa ko ito sa aking bahay, walang natitira dahil imposibleng kumain lamang ng kaunti. Matapos kong matutunan ito kung paano ito gawin, palagi ko na itong ginagawa. At ilagay ko ito sa oven ng 356 degrees Fahrenheit sa loob ng 45 minuto. Pagkatapos ng oras na ito, magdagdag ako ng kaunting mozzarella cheese. Kung gusto mo, maaari mo ring gamitin ang iba pang uri ng cheese tulad ng parmesan. Wala akong duda na gagawin mo itong routine tulad ng ginawa ko. At iluluto ko na ulit sa 356 degrees para sa isa pang 10 minuto. At handa na ang aming recipe. Tingnan mo ang kasiyahan. Wala akong duda na babalik ka dito para pasalamatan ako sa pagtuturo sa iyo kung paano gawin ang recipe na ito. Gamit lang ang ilang sangkap na makikita sa pang-araw-araw, makakagawa tayo ng mas masarap na opsyon kaysa sa mga ibinibenta sa mga tradisyonal na restaurant. Sana ay nagustuhan mo ang recipe na ito. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang ngayon. Magkita-kita tayo sa susunod na video, ingat kayo palagi.